tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Isa pa! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Amen. Isa pa. Si Yahweh ang ating Diyos. Let's give it up for Yahweh. Hallelujah, come on. Give your best love offering to the Lord. The King is here. He is on his throne. Give it up for Yahweh. Hallelujah, God. We lift your voice to you, O Lord. Yahweh. Hallelujah. Purihin ang ngalan mo. Tunay nga po, no, nakarapat dapat papurihan ang ating dakilang Diyos. Tunay nga, O Yahweh, nakarapat dapat kang papurihan ng iyong mga nilikha. Kaya ngayong umagang ito, kami po'y aawit sa iyo ng bagong awitin. Aming Amang dakila. Itaas ka namin, dakilang Diyos. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pag-iakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Minsan pa, salamat sa'yo. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pag-iakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa
Thank you, Life Giver Worship, for the powerful worship time. Amen. Come on, palakpakan ulit natin ng Panginoon. Salamat, Panginoon. Amen. And a blessed Sunday, Life Giver family. My name is Aizel Atendido from Life Giver Commonwealth. I am here today to share my giving testimony. So, laking Sunday school po ako at naturo na sa akin na ang tithes ay para kay Lord. At yung offering is additional sa tithes na ibibigay mo. Pero kahit na alam ko ito, hindi ko pa rin po siya napapractice. Kasi ang thinking ko, wala akong enough na pera para magbigay. I have a complete family. Pangalawa po ako sa 5 magkakapatid. Ang papa ko po ay isang tricycle driver at si mama naman ay housewife. Para sa akin, mahirap kaming pamilya. Dahil sa tingin ko, sa family namin, gusto ko magkaroon ng maraming pera. Kasi ito yung wala ako. Ito yung wala yung family ko. For me, money is everything. Then one day, God impressed to me these words. That's not the life I wanted you to have. And when I encounter God, all things turn to good, and I have received God's forgiveness. Ramdam na ramdam ko yung grace niya. Na-receive ko din yung Jeremiah 29 verse 11 says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." At that time, I understood that the Lord is the one who will provide. And true enough, God provided me with contentment. God made my heart a faithful one. And I'm happy and blessed that even though we are not the richest, alam ko di kami pababayaan ni Lord. At siya ang magpo-provide para sa akin at para sa family ko. Fast forward, nakagraduate ako at nakapagtrabaho. Since 2017, I would always give my first fruit. On every sahod, hindi ko nakakalimutang ibigay yung tithes and offering ko. Binigyan ako ni Lord ng kakayahang magbigay. Not only to Him, but also extending it to others. And praise God, dahil binigyan niya ako ng means na magpaaral ng kapatid. Ngayon po, pinag-aaral ko yung 2 kapatid. Isa pong senior high, mag-grade 12 na siya, and then second year college. Malayo-layo pa yon, pero I know God still provides. Hindi lang po yon, pero bunga din ng pagbibigay ko ay ang patuloy na paggamit sa akin ni Lord sa ministry. And right now, I am one of the core leaders sa Life Giver Commonwealth. Shout out sa inyo. And I am also faithfully serving God through the worship ministry. I truly thank God dahil kahit na may mga pagsubok sa buhay financially, He still provides and sustain my family. Hindi madaling maging breadwinner. Pero kapag naging faithful giver ka, winner ka. Amen. That's why I want to encourage everyone today to give despite. Despite your current situation, despite your struggles, despite your financial status, because despite all this, God is and willing and will remain faithful. Amen. So come on, let's pray. Heavenly Father, thank you for reminding us that you are our provider. Please bless every heart that is faithful and generous in giving back to you. We love you, we praise you. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. So Life Giver family, let's give.
Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Maganda pa kayo sa umaga. Amen. Bago po tayo magsimula, we'll ask the congregation to please pray for Rev. Henry D. Mapilis. Nasa, ano po siya ngayon, nasa ICU. At I think nagkaroon siya ng heart problem. Actually, nag-undergo na siya ng heart transplant dati. So, sige, pikit po tayong lahat and let's utter a prayer of healing and recovery at makabalik siya sa kanyang pamilya. Lord God, salamat po ngayong umaga. And we want to lift up to you our dear Pastor Henry. Lord, kaya mo extend yung hand mo sa kanya. And wala pong imposible, Lord Jesus. And Lord, I pray makarecover siya. Kailangan siya ng church, ng ating life giver Windsor. At makakabalik po siya sa pamilya niya, Panginoon. Lord, nothing is impossible to you, and declared healing right now in the name of Jesus. Kaya I speak life. I speak, Lord God, mag-function muli ang kanyang puso at walang imposible sa iyo. Salamat po for the healing. Thank you for hearing our prayers, Lord. In Jesus' name, amen. Aga ko naman, di pa ako nagsisimula. Kilala niyo po ba si Pastor Henry? Amen. Napakabuting pastor. Kaya pala kahapon wala siya sa ating conference. And yun daw po ang reason. Sabi lang nung kasama, ay, meron lang pong parang sumakit sa katawan. Kaya wala siya nung tinanong ko yung grupo niya. But anyway, no? Magandang umaga po ulit. Ako po si Pastora Helen Santiago, yung mga hindi po nakakakilala. Ayan. Kaya po ako nakapula, birthday ko po today. De, joke lang po. No? Nagpapawala lang po ng kaba. Anyway. Oo nga, nakakalimutan kong lumapit ang mic, no? Nung Sunday pa yan. Anyway, meron pa akong tanong, no? Before I start, to what or to whom po tayo, I think yung tinawag, no, sa buhay na ito. Okay? Sa inyo pong mga may asawa, no? Sa inyo pong may mga asawa, I know you have been called by God to be in that marriage, tama? Diba? Or are you employed? Kayo po ba ay isang nagtatrabaho? Then you are called to that company or to that organization. Sino mga member ng church? Yes. Oy, walang member ng church dito? May kausap po ba ako? So God has called you to that very church or maybe Life Giver Church, no? And alam ko marami pa po tayong tinawag o inilagay ng Panginoon sa buhay natin. Pero ito lang po muna naisip ko, tatlo lang. Family, work, and church. For instance po, sa marriage nyo, mahirap po ba ang pag-aasawa? Yung sumasagot yung mga dalaga, yung may asawa lang po tinatanong ko. So may nakikita tayo, no? Sa pag-aasawa, nakakita po tayo ng mga mali, tama? Or maybe hindi maayos, or maybe mga kasalanan sa ating pag-aasawa or sa ating family. Pero naisip niyo po bang alisan ang family? Ayoko na dito. Naisip niyo po ba yon? Diba? So kahit anong klaseng family meron ka, you stayed. Tama po ba? No, nananatili ka doon. So how about your work? Alam ko namang iba dito masyadong pressure or stressful, no, ang iyong trabaho. O kaya naman, sa trabaho mo, kung sino pa yung cheater, siya pa yung napopromote. O nakita na, meron na bang kayong ganon? Ha? Diba? Kung sino pa yung maraming reklamo, yung mga opposition dyan, siya pa yun talaga naman, no? Nagkaka-receive ng favor from the higher-ups. Pero naisip mo bang umalis o mag-resign? Of course, sa work, minsan, ang bilis lang, ayoko na umalis, no? Pero if you love your work at alam mo naman na medyo maayos ang pera o pagkakakitaan mo, pero hindi mo pa rin niisip umalis. Tama? And sa church, how about the church? Meron di bang makasalanan sa church? Siyempre. Di ba? No, kung walang, no, meron dyan, di ba? Meron di po bang nakakastumble sa church? Meron po bang difficult people sa church?
No? Mayroon po bang parang puro yes ang sagot niyo? Ano yung may hugot ba yan? Di ba, minsan maraming mahirap pakisamahan sa church. Yan, ako. At meron din po ba nakaka-disappoint sa church? So, ang sarap iwan? Ano sagot? No, amen. Pero di ba kung ikaw lang, ang sarap layasan? Pero hindi. Diyan ka inilagay, naniniwala kong diyan ka inilagay ng Panginoon. Kaya hindi ka aalis, amen? At minsan po, no, ang naisip mo din, life is so unfair. Bakit ganon? Sino pa yung gumagawa ng masama or kasalanan? Siya pa yung pinagpapala. Nakita ba na kayo ganun sa kapitbahay mo? No, talaga naman. Una-una, wala sa Panginoon, pero ang yaman. Ikaw naman na nagtatites. Pero bakit ganon? Kulang. So, life is so unfair. Alam niyo po ba, no, habang po binabasa ko yung Book of Psalms, no, yung Psalms, mga awit ni David, nakita ko na, o nararamdaman ko, naramdaman talaga, no, yung iyak ni David. Yung mga reklamo ni David, yung mga hinaing ni David sa Panginoon, sabi niya, Lord, sabi niya, bakit ganito? Yung mayayaman, pinagpapala. No? Ako nga, hari na ako, hindi ako makapag-stay sa aking kaharian. Kasi maraming mga taong gustong pumatay sa akin. So, di ba, even David was really experiencing that kind of na mga problema sa palipaligid. Di ba? And kaya po nung sinulat niya po yung Psalms 37, sabi niya, with these people around, tuturuan niya tayo. I think siya yung pinaka-best teacher na pwede niya tayong turuan kung ano yung dapat nating gawin o ano dapat ang best attitude na dapat meron tayo in spite of na maraming mga nakaka-stumble, maraming mga wicked or I can say evil people around us. No? So I'm quoting, hindi ko po babasahin the whole book of Psalms 37 kasi napakahaba. Pero habang babasahin ko, isa-isahin ko pong i-share sa inyo. Okay lang po ba yun? Yeah. So, pag-uusapan po natin o pag-aaralin natin is Book of Psalms 37. Ang Psalms 37 po is a wisdom psalms which stresses following God's standards in daily life. No, pareho po siya ng Psalms 1 and Psalms 73. Itong Psalms po na to ay nakafocus between two kinds of people. Isang daw na sumusunod sa Diyos, which is the righteous, or which is the godly. At isa naman daw po yung foolish, who do not obey, or follow God, or the wicked. So, anong dalawang klaseng tao na pag-usapan natin? Righteous or godly, and foolish or wicked. Ayan. So, chapter na ito, sa book na ito, papakita ni David, ang kahihinatnan ng mga wicked people. Kasi most nung nababasa ko, kinaiinggitan sila. Bakit sila, Lord, pinaprosper, di ba? Ang sipag-sipag ko naman samantalang ito. No? Most daw, sabi, kinaiinggitan yung gantong klaseng mga tao. Now, gusto ko muna i-define, before I proceed. I-define po natin yung evildoer or wicked people. Sabi niya, ang evil, chinek po sa Biblical Dictionary, sa Bible, sabi niya, an evildoer is simply sometimes who wantonly, ano yung chinek yung wantonly? In a deliberate or unprovoked way, breaks God's law. Talagang sinasadya niyang hindi sundin ang law ni God. He does evil, a liar, and tells of all kinds, slander, simple deceit, and false testimony. Sabi po sa Proverbs 17:4, sabi niya, the evildoer is all ears for someone's evil plan, and the liar is happy to be a part of mischievous and hurtful tales. Yan. So sa ibang version po, ang evildoers is also called wicked. Okay pa po ba kayo? Yan. Wickedness, another definition, sabi niya, wickedness is a departure from the rules of a divine law, an evil disposition or practices, immorality, crime, sin, sinfulness, or corrupt manners. Or wickedness generally signifies evil practices.
Ayan. But wickedness also expresses corrupt disposition of the heart. Nasa puso rin pala yan. So another term, so wickedness, now let's define godly. A godly person is committed to obeying God. Nakuha niyo po? So pag godly, ikaw ay talagang committed sa pagsunod sa Panginoon. Sabi sa John 9:31, we know that God does not listen to sinners. He listens to the godly man who does His will. Ayan. So another term is a godly person is someone who, a godly person is someone who is pious and love to adhere God's moral and ethical law. Grabe ang godly, no? A person engrossed on the existence of God and following the certain path of behavior. So, ang laki ng ang wicked po at ungodly are two different, sa definition pala magkalayo, kung exactly opposite. Nakuha niyo po? So, think ko like a simple term, a wicked person does not follow God. No? Nagdi-disobey siya kay God. No, hindi, wala siyang, yung ethical standard, wala yun sa kanya. And, ang wicked person then is verbally accuse God. Naku, ito pala. And challenge God's way in dealing to mankind. Yan. Ayoko pa yung pamiliin. No? Saan kayo dito? But yung ginagawa ko, nung nagdi-devotion po ako regarding this, isa sa pinaka-emphasis sa akin, no, sabi niya, sige, ang sinulat ko is this, na piliin ako personally, piliin ko, manatili ako, no, bilang a godly person. Di ba? It's really a matter of choice. No? Kasi po ako naniniwala, sabi ko nga, kung pipiliin mo, no, or you will intentionally choose godliness or righteousness is magiging kakaiba ka kung godly ka. Tama ba yun? Kahit saan ka ilagay, makikita ang kaibahan mo. Kahit saan ka isama, makikita ang kaibahan mo. Amen? Kasi the way you talk, the way you carry yourself, no, talaga magiging godly ka. Nakuha niyo po ako? So kasi magiging, very visible ang pagiging obedient mo. Talagang kahit hirap ka, susunod ka eh. Magdidesisyon kang sumunod kahit na may kahit pa. Nakuha niyo po ako? Kahapon, masyadong binigyan din ni Bishop yan. Sa conference natin kahapon, ng mga pastors and leaders, yung obedience, napaka-important. So let's pray. Lord God, dalangin ko, Banal Espiritu Santo, na pangunahan mo po kami. Give us a complete understanding. Ano po ang kagandahan ng pananatili ng godliness or righteousness. I pray, lahat kami ngayon, kakausapin mo po, Panginoon, that we will denounce, tatalikuran namin ang any wickedness na ginagawa or pwedeng magawa namin in the future. Tulungan mo po kami, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So Psalm 37 po, 1-2, no? Basahin ko po yung verse, ha? Sabi niya, do not fret because of evildoers, nor be envious of the workers of iniquity, for they shall be soon be cut down like the grass, wither as the green herb. Biro mo, unang salvo pa lang ng book of Psalms 37, yung central theme ng buong chapter, pinaliwanag agad ni David. Sabi niya, huwag kayong magagalit. Huwag ninyong kaiingitan. No? Yung mga taong gumagawa ng mga masasama or pwedeng nagpo-prosper. No? Alam mo yung mayaman? No, dahil sa mga ginagawa nila. Bakit daw? So, ini-establish dito sa atin ni David na wag nating, kaingitan. Wag kang mag-worry sa version na binabasa ko, do not worry. No? Wag kang magagalit. Diba? Kung sila daw, mga evildoers, ay nagpo-prosper. Bakit? Verse 2, for they shall be soon be cut down like the grass, and wither as the green herbs. No? So pinakita sa atin, hindi mo maia-avoid or hindi ka makakaiwas sa wickedness. Sabi ko kanina, sa family mo, no? Hindi sabing masasama yung family, please don't get me wrong. No? Kaya lang, hindi maiwasan sa pamilya, may mga taliwas. Nakuha nyo? May mga taliwas eh. No, may mga kalaban ng batasan eh. Diba? Sa work mo,
Di maiwasan, may ganun talaga eh. Diba? Sa church, meron din. Kahit sabi mong, oh, Kristiyano na to, meron din nakakaalpas. Meron ding lumalabas. No? So sabi, hindi mo to ma-avoid. Kasi nandyan lang sila sa palipaligid. Kaya huwag kang maiinggit kung sometimes they prosper in their lives. Bakit kung yung sino pa hindi nagtatithe, siyang may kotse, siyang may bahay, siyang maraming pera, samantala ako nagtatithe, pero bakit ganito? Minsan kapos. No? Tapos, kasi naman, of course, alam naman natin yan na ang blessings ay hindi lang makukuha sa material things. Amen? So, kung napapaligiran daw tayo ng mga ganitong klase ng mga tao, sabi ni David, huwag kang mag-alala, mawawala din sila. Na para din na silang halaman or damo, mamamatay din yan. No, yung mga dahon niya, malalanta din yan. Nakuha niyo pa ako? So, actually dito, wicked, nung nag-uusap na kami, sabi ko, ang wicked ba? Nagre-refer lang siya sa mga non-Christians? Of course, yes. Pero, pwede din pala within us. Kasi clear yung definition natin kanina is yung hindi sumusunod sa saan? Sa law or sa utos ng ating Panginoon. Kaya sabi ni David, kaya bantayan mo ang sarili mo. No, kasi baka katitingin mo, kaka-compare mo sa sarili mo, hindi mo alam na iinggit ka na. Hindi mo alam na meron ka na rin palang tendencies. Diba? Kaya dito, pinakita sa akin ni Lord, sabi niya, Helen, kailangan bantayan mo ang sarili mo. Ito ang gagawin mo pag merong nakikita kang aali-aligi dyan. Ikaw, bantayan mo ang sarili mo. Huwag kang magturo. Kasi huwag kang magturo. Ikaw mismo. No, patatagin mo ang sarili mo. So si David ay nagbigay siya ng advice sa atin. No? So ano ang dapat natin gawin bilang mga godly people? Alam ko mga godly tayong lahat, di ba? No? Minsan natatapilok lang eh. Di ba? Kasi minsan natitrigger ka, no, nga, yung sitwasyon or nakikita mo sa paligid mo. Kailangan matandaan natin ito. So Psalms 37 from 3 to 8, ito po yung continuation. Ipepresent sa atin ngayon ni David, ano ang role natin sa buhay? Na ito po yung ating main assignment sa mundong ito. Ito dapat ang attitude na meron ka in case na may maka-encounter ka nito. Amen ba yon? At ito ang obligasyon natin sa ating Diyos na buhay. Ready na ba kayo? Do you have your Bibles with you? Do you have your pens with you? Ball pen po. Uy, parang kalahati na lang nag-guess, ha? Ayan. Huwag niyong kakalimutan yan. So we have a simple word this morning. I pray matapos tayo on time. Number 1, sabi niya sa verse 3, sabi niya, number 1, ang gagawin mo lang ganito. May nakikita ka na, sabi niya, number 1, you have to trust in the Lord. Trust in the Lord and do good. Tuloy ko lang, then you will live safely and prosper. So, Pinoy version, sabi niya, magtiwala kay Lord at mabuti ang gawin para mabuhay ka ng safe at payapa sa lupain. Diba? Grabe, no? So, ang sabi niya, magtiwala ka lang. Di mayaman sila, naghihirap ka, tiwala lang. Tiwala ka lang sa Panginoon. Ibigay mo yung full trust mo sa Lord. Ilagak mo ang buong tiwala mo sa Diyos. Ibigay mo yung buong kumpiyansa mo sa Diyos. Diba? O kaya isuko mo yung pagtitiwala mo sa Diyos. Always cultivate the trust and the faith in your heart. Diba? Kasi yun ang minsan nawawala yung pananampalataya sa atin. Yung pagtitiwala sa Diyos. Lalo na pag dumadating yung mga problema, pagsubok, sabi niya, hindi. The best attitude for you to remain godly, sabi niya, you trust in the Lord. Kasi bakit sa nagsisimula ang kasalanan? Pag nag-worry ka na, diba? Pag may mga problema dumating, doon nagsisimula ang lahat ng mga bagay-bagay. Na nagsisimula minsan ng maling desisyon, maling aksyon. Kaya sabi ni David, very clear, ginawa niya yan, sabi niya, magtiwala ka lang. Amen? Tiwala lang. Sabi mo sa tabi mo, tiwala ka lang. Wag mong salita mag-isa. Kailangan may kausap ka. Amen? Tiwala ka lang.
No? Kasi, napakahirap magbigay ng buong tiwala. Tama ba? Lalo na kung para bang, yung nga, sabi ko, unfair yung life. Ano ba ito nangyayari sa buhay ko? Na kung sino pa ang wala sa Diyos or siya pa ang maganda ang buhay. Samantalang ako, naghihikaw, hirap, anak pa ako ng Diyos. Pero ang sagot pa rin, magtiwala ka. May mga bagay ka bang hindi naiintindihan? May mga bagay ka bang hindi, bakit nangyayari to? So, anong sagot? Tiwala. Sabi mo sa sarili mo nga, magtiwala ka sa Diyos. Huwag mong kalilimutan yan, magtiwala sa Diyos. Amen. Sabi mo, kasi ikaw, ang bilis-bilis mo lang sabihin yan, kasi ganito. No. Just trust the Lord. No, kahit hindi mo naiintindihan ang buhay mo, isuko mo lahat yan, yung buong karunungan mo, no, lahat yan, ang isip mo, lahat yan. No, and you know, just ask God, pag nagtiwala ka, bibigyan ka niya ng pagkaunawa sa lahat ng bagay na gagawin mo o didesisyonan mo. Just trust the Lord. Nangyari na ba yan sa iyo? May mga bagay na blurred, may mga bagay na hindi ka maintindihan, pero Lord, ano bang gagawin ko? Sabi ng Lord sa iyo, tiwala lang. Tiwala lang. Amen? Kumbisin mo nga sarili mo, trust the Lord. No? Ang hirap kumbisin yung sarili, no? Lalo na pag nando ka sa crossroads ng buhay mo. Teka mo na, ano ba gagawin ko? Ito ba? Ito ba? Ito ba? Saan ba? Kaliwa kanan ba? Ano ba? Sabi ng Panginoon, tiwala lang. Amen? Tiwala lang. At hindi nagtapos doon. Sabi niya, trust God and do good. So, imbis na magmukmok, imbis na mag-entertain ng mga negative thoughts, no, or mga evil thoughts, o yung gumagawa ka ng mga plano mo, itong gagawin ko, dapat ito, dapat ito, dapat ito. Eh, doon pumapasok yung mga maling desisyon eh. Diba? Dahil hindi ka nagtiwala ka sa sarili mo, gumawa ka, nag-isip ka ng mga bagay-bagay. No, hindi mo siya inilagay sa kamay ng Diyos, Lord, bahala ka na. Sige po, ikaw na pong bahala, Lord. Pero habang nagtitiwala ka at habang kailangan daw, gumawa ka ng mabuti, you do good. Diba? So, imbis na ma-attract ka sa mga masasama, no, kumbaga, swertihan, gumawa ka ng mabuti. Huwag kang mapagod gumawa ng mabuti. Diba? Galatians, sabi, huwag kang mapapagod, you always do good. Lord, ano ang sama lang ng ginagawa sa akin eh? No, do good. Anong pagganti sa masama? Sabi niya, overcome evil with good. Masama ginagawa sa'yo? Parang ang dali lang sabihin, ano? Diba, minsan nakakagigil din eh. Diba, nilalagay mo ang batas sa iyong kamay, nakakagigil eh. Pero hindi, sabi niya, magtiwala ka. At huwag kang mapagod gumawa ng mabuti. Amen? Wow! Kahit minsan, walang resulta yung paggawa mo na mabuti. Sige lang, tuloy lang. Tuloy lang, gumawa ka na lang mabuti. Amen? Kasi babalikan ka ng Panginoon. So ano ang resulta? In that same verse, sabi doon, and you will safely and prosper. Magtiwala ka, gumawa ka ng mabuti, at ang resulta nito, you will safely and prosper. So mamuhay ka raw, mamumuhay ka ng safe. O mamumuhay ka sa katiwasayan. So being godly leads to a safety life. Diba kasi sabi niya, wala akong tinatapakan, wala akong naagrabyado. Minsan totoo naman eh. Diba? Pero because of that, of course, tatahimik or magkakaroon ka ng tahimik na buhay. And of course, yun ang mga wala sa wicked people. Though they have money, pero wala silang peace. Ikaw, wala kang pera, pero peace. Amen? Yung mayayaman, hindi makakain ng tuyo. Hindi makakain ng bagoong. Pero ikaw mahirap, di ba? Pero walang mahirap sa atin eh. Di ba? Walang mahirap sa atin. But we enjoyed everything. Di ba? We can eat anything. Di ba? Kasimulan nyo na magtiwala. At habang nagtitiwala, gumawa ng mabuti, at definitely, ang resulta is peace and safety. Safety.
Of course, pangalawa yung prosper. Ipo-prosper ka daw niya. Actually, yung prosperity nga, sabi nga ni Bishop, mayaman daw tayo. Kulang na lang daw natin, pera. Di ba? Pero kahit sabihin mo, wala kang pera, pero hindi naman tayo mukhang walang pera. Kasi, tinan mo yung katabi mo, ang ganda ng gadget niyan. Tinan mo yung katabi mo, ang ganda ng damit niyan. Di ba? So talaga, pagkasama mo si Lord, pag gumawa ka ng mabuti, ibang klase talaga, sasagana ka. At hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Amen ba yan? Naku, mamaya, papaliwanag ko po yan. So, bibigyan ka ni Lord ng masaganang buhay. Magaan ang buhay. No, na makakamtan mo ang lahat, na magkakaroon ka ng maayos na buhay ng walang paghihirap. Amen? Bakit? Pag may kailangan ka, ano lang gagawin mo? Magpipray ka lang eh. Tapos naalala ko kasi anyway, sabi ko, during time na nagdilhi ako, wala kasi kaming pambili, whatever I want. Pero sasabihin ko lang, Lord, parang gusto ko po ng spaghetti. Maya, may spaghetti. So, ganun, si Lord talaga mag-provide. So, being godly leads to prosperity and affluent life. I-claim mo nga yan. Mangyayari sa akin yan. Amen? Mangyayari sa akin yan. Amen? Talagang tuwing umaga talaga pa sabi, Lord, I speak favor. Naku naman, di ba? Lahat ng gusto mong, nawala rin yan sa akin, ito yung umaga. Pero meron ako isang kaibigan, pinost niya, sabi niya, every day I declared. Sabi niya, tapos pinost niya yung kotse niya, ang ganda. Hindi ako nainggit po, Kasi pastora siya. At sabi niya, nag-start lang daw siya mag-pray. Naging businesswoman siya. And couple started with 800 pesos. Pero ngayon, grabe, ang laki na ng kumpanya niya. And sinabi niya, I'm always declaring the goodness of God. Naks naman, Lahat daw ng dinisar ng God binigay sa kanya. Ito yung pag-uusapan natin. Number 2, take delight in the Lord, and He will give you your heart's desire. Wow. 4, kay Lord mo hanapin ang saya at yung mga gustong-gusto mo, ibibigay niya. Amen? So number 2, sabi niya, sige, kung ang iba hinahanap ang kaligayahan sa mga material things, ikaw daw, hayaan mo, hanapin mo ang kaligayahan mo sa Panginoon. Kaya ako believe ako dun sa pastora niya, pag nakakausap ko yun, talaga naman napaka-positive noon. Ang lakas po ng pananampalataya. I think ang pinost niya, Raptor. Pero bago ng Raptor, malaki siyang van. Sabi niya, ibang klase daw ang biyaya ng Panginoon. Ang sikreto, sabi niya, maglingkod ka sa Diyos at hayaan mong hanapin mo ang kasiyahan mo sa Panginoon. That desire, sinasabi niya yung heart desire, hindi yung desire na alam mo yon, yung just simple desire. Pero ito kasi kailangan yung desire mo, akma sa desire ni God. Nakuha niyo po ako? So yung desire niya, sabi niya, Lord, gusto kong ma-prosper kasi gusto kong makapaglingkod sa iyo ng maayos. Gusto kong maraming ma-bless. Nakita ni Lord siguro yung sincerity ng heart niya At ibinigay ng Diyos sa kanya yon. Ang laki ng ang sipag ng kamay noon. Alam ko, ang ginagawa niya ngayon yung mga sabon. Ay grabe, ang yaman. Ang tawag nga sa kanya dati, declaration, hindi siya Donya, pero yung pangalan niya, may pangalang Donya Blanc. Declaration. Amen? Wow. Sabi niya, ibibigay ni Lord yung desire ng heart mo, basta i-delight mo lang siya. Yun po ang katangian ng isang godly. Yung gustong-gusto ng Diyos, yun ang gusto mo. Kasi ang problema sa atin, minsan yung gusto mo, iba sa gusto ng Diyos. Ikaw yung gusto ng Diyos ay ayaw mo. Diba? So habang yung mga masasama ay nababaliw daw sa mga masasamang bagay o sa mga material things, tayong mga godly, gustong-gusto nating mapasaya ang ating Panginoon. So take delight in the Lord. Sabi niya, they put God, pag nagdi-delight ka kay God or dinidelight mo si God, sabi niya, they put God in their hearts
and allow Him to live there. Nilalagay natin ang Diyos sa ating puso at hinahayaan nating mamuhay ang Diyos sa ating puso. They put God in the center of their lives and allow Him to decide for them or desire Him. Diba? Karamihan nga, nandiyan nga si God sa heart mo, pero ikaw pa rin ang nasusunod. No? So dapat daw si Lord ang nasusunod. And they put God in front of Him. Nilalagay si Lord sa harapan niya at hayaan mong i-lead ka ni God. No, ikaw lang susunod. Hindi, Lord, ikaw sumunod sa akin. Hindi, baliktad po. Si Lord ang nasa unahan, ikaw pong sumunod sa Kanya. Amen? They put God in His mind and ponder about Him. Amen? So, hindi lang mukhang gusto niya si Lord, gusto din talaga niya si Lord. Nakuha niyo po? Both ways. Gusto siya ni Lord at gustong-gusto din niya si Lord. Tama ba? Hindi po baliktad. And in return, ano daw ang mangyayari pag ginusto mo si Lord? He will give to him the desires of his heart. Amen? So habang pinagtatawanan ng wicked ang mga godly, pero sa atin, no, sa mga, minsan sa kanya nakakatawang relasyon sa Diyos. Iba kasi tayo, ano ba ito, more faith ka, ha? Pero hindi. Ang Diyos, pag binalikan ng Diyos ang anak niya or ang godly people, so ano man ang gusto mo at ano man ang naisin ng puso mo, ibibigay niya. Gusto niyo ba yun? May dinisayang na ba kayo na binigay ng Panginoon? Parang kung wala pa, baka hindi pa nadidelight si Lord. Amen? Nakuha niyo po yung partnership niya? So importante, no? Gustuhin mo, as a godly person, gustuhin mo ang gusto ng Panginoon. Amen ba yon? Amen. Number 3, naiintindihan niyo po ako? Nakaka-relate po ba ako? Natatandaan niyo po ba? So, ano yung number 1 na dapat natin gawin? Trust God. Simple lang po, no? Trust God and do good. Pangalawa po, take delight. Pag delight is, sabihin ng delight, pasayahin siya. Diba? Pag kayo meron kayong cravings, tapos nakain mo, diba? Parang yung mata mo talaga namang kumukuti-kutitap. Diba? Ayan, so talagang pasayahin natin ang Panginoon. Number 3 is, commit everything you do to the Lord. Commit everything you do to the Lord. Trust Him, and He will help you. Pinoy version, ipabayan mo kay Lord ang buhay mo. Magtiwala ka sa Kanya at tutulungan ka niya. Wow! Ang ganda ng version niya, ipaubaya mo kay Lord ang buhay mo, magtiwala ka sa Kanya at tutulungan ka niya. So what is commit here? Pag nag-commit ka kay Lord, ipaubaya mo na. Diba? Isuko mo na lahat. Wala, kumaga todo pamato na. Wala nang, ay Lord, ito lang ha. Ito lang Lord ha, pero ito wag ha. Maraming mga Christians ganyan eh. No? Pili. Pili lang ang isusuko. Diba? Pili lang yung offer. Sabi, pero hindi. Lahat daw ipaubuya mo na. Paubaya na natin. Diba? So parang ganito, Lord, ito po ang plano ko. Aprubahan nyo. Ganun ba yon? Pero pag hindi mo gusto, pag hindi mo gusto, tuloy ko na rin anyway. Ganun ba? Diba, Lord, ito yung plano ko. Kung gusto mo, go. Pag ayaw mo, go pa rin. Di kayo gumikibo eh. Parang wala kayong choice. Diba? Kailangan medyo firm ka. Alamin mo, kung gusto mo, Lord, gusto ko. Kung ayaw mo, ayaw ko. Dapat firm ka doon. Diba? Kaya minsan nalulungkot ka, pumapalpa. Kasi yung gusto mo, sabi mo, Lord, ano ba yung will mo? Tapos sabihin niya, will ko to. Tapos, wag naman ganyan, Lord. Diba? Kaya minsan nalulungkot ka na nagkakaroon ng problema sa buhay mo kasi tapos isisi mo, Lord, ano bang ginawa mo? Sabi ni Lord, anong kinalaman ko dyan? Diba? Babalikan ka ng Lord, diba? So pag gali ka at pag ganyan ka bilang gali, diba, marunong ka mag-submit ng mga proposals mo kay God. Nagsasubmit ba kayo anong course ko, anong trabaho ko, anong plano ko? Nagsasubmit ba kayo ng gano'n kay Lord? O nagmamini mo kayo, parang si Bella, mini mo. Anong hairdo, ko ngayon, gano'n no? Di ba, hindi pa kailangan, you submit your proposal sa Lord, hingin mo approval niya.
At wait for His signal. At huwag mo siyang pangungunahan. Amen? Especially sa mga pangasawa mo. Ba't si Micho, no? So, yun po yung wala sa wicked. Sa mga wicked people, go-go lang sila ng go-go. Hindi sila nag-iisip. At hindi nila hinahayaang makascore si Lord sa buhay nila. Diba? At hindi nila hinahayaan na may kinalaman ang Diyos sa negosyo, sa plano at gagawin nila. Or sa buong buhay nila. Ganun ang mga wicked or evildoers. No, hindi nila, napanood niyo ba yung si FB, yung taong, hindi lahat daw ng, walang kinalaman si Lord, parang ganun ba yun? Ang ginawa niya, hindi niya binigyan credit si Lord. Diba? Hindi niya papaiskulin si Lord sa buhay niya. Oh? Kayo ba naniniwala na ano man ang meron kayo galing sa Diyos? Amen. Amen. Diba? Kailangan gamitin natin yan. So, paano ko malalaman ang godly between the wicked? Of course, no, nagsasubmit sa plano ng Panginoon. Amen? Number 4, be still in the presence of the Lord. And wait patiently for Him to act. Don't worry about the evil people who prosper or fret about their wicked scheme. 7, ang ganda sa Tagalog. Relax ka lang. Hintayin mo si Lord. Huwag kang ma-stress pag umaasenso ang iba o pag natutupad ang masamang plano nila. Amen? Galing, no? So, isa pa sa kahanga-hangang attitude meron ng mga godly, no? Na sila po ay tumitigil at nagre-relax sa presensya ng Panginoon. Importante pala yung presence ni Lord sa atin, di ba? So, ang wicked people po aligaga. Nako, natataranta yan, no? Nag-aagahol lang. Pero tayong mga godly people, talaga namang chill-chill lang. Relax lang, di ba? Di ba? We are patiently waiting on God. Hinihintay mong gumalaw ang Panginoon. Hayaan mo lang. You know, yun yung gift ng mga Christians, ng mga godly. No? Marunong mag-relax. Nakukuha niyo ba yung ang sarap ng tulog? No? Kaya sabi mong wala kang tulog, si Bishop nga nung Friday night, umuwi sila 1 o'clock, nagpiprepare siya ng mapa niya. Tapos, ang call time kasi namin 6 o 6:30, sabi niya, wala raw siyang tulog. Sabi ko, bakit excited ka ba? Sabi, hindi naman. No, pero he performed. Diba? 5 topics. Give siguro ni Lord yun sa kanya. Wala siyang kapaguran. Ngayon po nasa ibang church siya na walang kapaguran. Diba? So give po natin yun sa ating mga godly people that we know how to relax. No? Yung rest, kahit sabi mong walang tulog, you feel talagang totoo dyan, rest na rest ka, complete ang tulog mo kahit 2 oras lang. Diba? Sa mundong lahat nagmamadali, ikaw chill-chill ka lang. Diba? Yung mundo talagang puro nagmamadaling kumain, nagmamadaling ma-promote, nagmamadaling matagumpay, nagmamadaling kumita, nagmamadaling mag-abroad, lahat nagmamadaling magkabahay, nagmamadaling magkapera, ayun, nagmamadali ring mamatay. So, godly people, relax. Sabi sa tabi mo, relax din pag may time. Diba? Paano ka mag-relax? Hintayin mo si Lord. Hintayin mo si Lord ang gumawa. Diba? Gusto mong magkapera, relax. Si Lord bahala. I-guide ka niya. Itong gagawin mo. Ayan. Ngayon, pag-uusapan natin yan. No? Pero naman, siyempre, huwag ka naman di mabagal, no? Pag sabi naman, Lord, go ka na. Hindi, teka muna, Lord. Chill lang. Hindi sabi na nga, Lord, mag-go ka na. Ang problema, ikaw. Di ba? Amen? Wow, galing, no? Relax. Be still in the presence of the Lord. You know, ang presensya sa presensya ng Panginoon, tayo makakakuha ng kapahingahan. Amen? So, pag napapagod ka, you sleep and then you pray. Magkumanta ka. Pag the other day, recharge ka na. Number 5, sabi doon, stop being angry. Turn from your rage. Do not lose your temper. It only leads to harm. Verse 8. Sabi sa James 1:20, because a human anger does not produce the righteousness that God's desire. Huwag ka nagagalit. Yung kulubot sa mukha mo, lumalabas tuloy Diba? Pag nagagalit ka, ang dali mong tumanda tuloy. Verse 8, huwag kang magpadala sa galit at sa stress. Ipapahama ka lang yan.
Wow! So tayo pong mga godly, we will decide. Ano ang di-decide mo ngayon? Tatalikuran mo na ang range o sobrang galit. Teka muna, bakit ka nga ba nagagalit? Ha? Bakit ka nga ba nagagalit? Of course, sabi nga, mayroong daw pinagmulan to, yung may source to. Pero sabi ni David, ihinto mo na po. Tama na. Sabi ni James, hindi makakatulong yan sa'yo. No? Wag na. Magkakasakit ka sa puso. Diba? Yung galit ay hindi makaka-accomplish ng malalaking bagay sa Diyos at sa buhay mo. So avoid or tumalikod at umiwas. So do not lose your temper. Amen? Wow. Wag na. Sabi, paano menopausal ako ngayon? Kaya talaga namang normal sa akin na magalit. Diba? So, wag magpadala. Do not lose your temper. Wag magpadala. Kasi, wag ka magpadala sa galit kasi baka kung saan ka daw dalhin ito. Diba? Wag magpadala sa galit at sa stress. Dahil ito daw magpapahamak sa atin. Yan. So, galit at stress, yung heart natin talaga grabe. Ibang magiging resulta niya sa atin. So, kailangan, yung galit na yan, sabi niya, always, tanggalin mo yan kasi kailangan mo maging healthy. Next. Diba? Yan, importante. Anong yung 5, number 1? Sige nga, kung natatandaan nyo, alam ko, malala ka sa mga memories ninyo. Number 1 is? Number 2? Number 3? Commit everything. Number 4? Number 5? Yan po mga practical points. Amen? Pag natataranta ka na, isipin mo yan, teka Helen, magtiwala ka lang sa Panginoon. Pasayahin mo lang si Lord. Mag-commit ka lang. Ganon. Kausapin mo yung sarili mo. O hindi ka naman magmumukhang ganyan eh. Diba? Sabi mo lang, makakatulong yan sa'yo. Amen? Now, ano ba ang benepisyo nito? No? Actually, sa buong chapter 37, kinumpare nga ni David yung wicked at saka yung mga godly people. Pero kinuha ko lang po, 4 na benepisyo kung pipiliin natin maging godly. No, kung pipiliin natin maging godly, i-focus ko po more sa benefits ng isang godly person. Number 1, sabi niya, the Lord will take care of you. Pag godly ka, akong bahala sa'yo. Sabi niya, the Lord will take care of you. Sabi niya, verse 17b, but the Lord take care of the godly. So balikan ko lang sa verse 16, sabi niya, verse 16, paangat lang, it is better to be godly and have a little than to be evil and rich. Sabi niya, kahit konti lang, pero matuwid ka, okay na yan. Diba? Kahit pero marami ka, tapos evil ka naman, masama ka naman. Hindi, okay na yung maliit, konti lang, pero godly ka. Why? For the strength of the wicked will be shattered, but the Lord takes care of the godly. Wow. Kung susunod ka at kung magpapatuloy ka na maging godly, hindi ka papabayaan ng Diyos. Sabi nga niya, sagot kita. Na-experience mo ba yun? Sagot ka ng Diyos. At huwag kang matakot na minsan wala ka, may kulang ka, kasi andyan ang ating Panginoon. Amen? Wow! So, ano yun? The Lord will take care of you. Okay, number 2. Ang hirap pala mag-beat ng time, no? Number 2, the Lord will direct your steps. Verse 23, the Lord directs the steps of the godly. He delights in every detail of their lives. Ito, favorite verse ko to actually. Though they stumble, they will never fall, for the Lord holds them by the hand. So, yung direct dito is parang, sabi niya, i-guide kita. Di ba? Aayusin ko yan. So, kapag susunod ka at pinili mo maging godly, sabi niya, sabi niya, the Lord directs you, He will guide you in your walk. God will make you reliable. Kasi ang sarap mo, pag open yung ears mo kay God, ang sarap marinig kung anong sasabihin ng Panginoon sa'yo. Step 1, step 2, itong gawin mo, ito yan. Diba? Kasi while you're waiting sa Lord, sabi niya, I will direct everything.
Ako nang bahala. Anong magiging reaction mo? Anong gagawin mo in every single step of the way? At ito po, ramdam na ramdam mo yung kamay ng Diyos. Para bang, alam mong pakaliwa ka, pa sabi ng, anak, dito ka, kanan ka. No, yung ulo mo, sabi nila, ganito ka. Nararamdaman niyo po ba ang kamay ng Diyos? Kasi directing, sabi niya, the Lord will direct you, kamay ng Diyos yan. At ito pa ang siste. Sabi niya, okay anak. Sabi niya, kung masastumble ka, or magdadapa ka, parang sa slide, di ba? Nakita kayo ng slide, yung zoom, pababa ka. Tapos sabi ng parents, anak, madudulas ka. Or ganun ang Diyos, yung kamay niya nandun. Di ba? So, kung masastumble ka, or yun nga, madudulas ka, magpo-fall ka, sabi niya, no. Ako ang bahala. I will direct. Grabe, no? Alam mo, ngayon pong 60, actually, sabi ko nga, 16 na po ako this year, and ang counting ko po kay Lord is 10 years. So in prayer ko, before mag-birthday, sabi ko, Lord, sa 10 years, ano po yung gagawin ko? Ano na naman po yung purpose ko? Binigyan na po ako ni Lord ng 2 verses, at gusto kong i-share yan sa inyo. And He will direct. He will direct. He will direct. Sasabihin niya sa inyo, gagawin mo, isa-isa yan. Sabi ko lang, Lord, enable me. Sabi ko, bago mo sabihin sa iba, ikaw muna, or ako muna. Nakuha niyo po ako? Orchestrated na po ni Lord lahat ang itinerary mo. Hindi mo alam ang future mo, pero God holds your future. Diba? Sabi niya, He delights in every details of your life. Gustong tuwan-tuwa si Lord sa bawat detalye ng buhay mo. Maliit man yan o malaki, napapangiti mo ang Diyos kasi bawat galaw mo o ginagawa mo, desisyon mo, si Lord ang masusunod sa buhay mo. Diba? Kahit minsan malaglag ka, magkamali ka still. Kasi minsan sana out of focus talaga eh. No, hindi maiiwasan na out of focus. Minsan na-overwhelm ka ng sitwasyon. Kaya minsan nawawala ka. Pero still, the assurance of God. Sabi niya, I will. Sabi niya, the Lord holds them by the hand. So please, no, sabi ko, Lord, gusto ko manatili, gusto kong piliin na magiging godly kasi ayokong bitawan mo ko. Gusto ko lagi mo kong hawak. At minsan, hindi mo napapansin na bibitawan mo ang Diyos. Di ba? Pero, ang kagandahan, hindi ka bibitawan ng Panginoon. Amen? Number 3, the Lord will never abandon you. Wow! Verse 2, He will never abandon the godly life. Verse 25, once I was young and now I'm old. Sabi ni David, kasi sinulat ni David yung Psalms 37, medyo maedad na siya. Sabi, yet I have never seen. Ito, panghawakan nyo to. Yet I have never seen the godly abandoned or their children begging. Wow! Sabi niya, wow! The Lord will never abandon you. Godly ka, pinili mong maayos na buhay, pinili mong sumunod sa Kanya, sabi ni Lord, hindi kita iiwan. I will never abandon you. Amen ba yun? Actually, sinishare ko po, share ko lang po sa inyo. So kami po ni Bishop, when we started our church, our Life Giver, of course, sa ibang church, iba't iba pong pinagdaanan namin, iba't iba pong seasons of life, no? Full-time kami pareho, but sabi ko nga, God, kaya ngayon, ini-encourage ko po yung mga workers. In 38 years, nagbilang talaga ako, in 38 years in the ministry. Yung first, hindi ko alam kung first 20, pero yung first 10 ko, grabe. Yung first 10 years ko, doon na-develop yung pananampalataya ko. Kasi talagang wala eh. Wala kang kakapitan. Kundi pananampalataya mo lang. Next 20 years, siyempre dadaan ka, namatayan kami ng anak. May 4 kami anak na pinag-aaral. So talagang nakakawindang. Pero sabi ko nga, since doon kami tinuruan ng Panginoon ng pananampalataya, yun mo, walang tumulo na kamag-anak, may magtangka pero sakit pa sa puso. Simula lang, wala pong sponsor yung mga anak ko, walang sumagot ang tuition fee ng mga anak ko, but God never abandoned us. Amen? For 38 years, no, mula sa walang makain, walang budget, sabi nga kanya, namatayan ako ng anak. Church na palipat-lipat, literal po yan. Sabi nga, by faith po lang ang lahat. Pero sabi ko, dadaanan mo lang yan. Pero totoo po ang sinabi ni David, yet I have never seen the godly abandoned. Tingnan naman, mula sa garahe. Nasa na tayo ngayon? By the way, July 7, we will have a Thanksgiving worship. 1 year na po tayo dito. Amen? Napakabuti ng ating Panginoon.
You know, masasabi ko, last lap ko na po ito. Ano yung last lap? Sa takbuhin, last takbuhin ko na? Kasi 60 plus 10, I'm going to 70. Kung i-allow ni Lord plus 10, mag-80 po ako. Last lap ko na po ngayon. Pero kami po ay mag-asawa is living testimony. Kaya huwag kayong bibitiw. Nandun po sa dulong pagpapala. Pag bumitiw ka ngayon, talo ka. You will never enjoy your promised land. So ngayon pa lang, tis-tis lang kapatid. Kasi God promised us He will never abandon us. Amen? Number 4. Last, the Lord will rescue you. The Lord rescues the godly. He is their fortress in the time of trouble. The Lord helps them, rescuing them from the wicked. He saves them and they find shelter in Him. So ang kalaban laging andyan. Lagi nakaantabay. Tutuksuhin ka, ilalayo ka sa Panginoon. Pwedeng subukin ka, sabi ko nga sa mga workers natin dito, lahat is under test. But you need to pass the test. Amen? So subukin ka, tutuksuhin ka eh. No? Sabi nga din sa kanina, ang dami nakapaligid sa atin. Pero higit sa lahat, huwag mong kakalimutan na din si Lord to rescue you. No? Lagi siya yung safe place mo. Diba? Siya yung takbuhan mo. Sabi ng porta siya yung sandigan mo. Siya yung lakas mo. Siya yung tagapagligtas mo. No? Yung first 6 months, no? Sabi nga parang ending na sa akin, pero yung first 6 months ng year na ito, grabe, very stressful months. Yung lungkot ko sa puso. Di nasa puso. Pero sabi sa akin ng Lord, praise God, because of then yung devotion, maybe yung Moses, no? Yung stress ni Bishop, you always protect your heart. I-rescue ka niya sa mga bagay na gano'n. Amen? Hindi lang sa mga disgrasya kanya i-rescue. In everything, the Lord will always rescue. And this is my challenge. Iba't iba po nakikita natin sa social media, tama? At nakakainggit. Makita mo yung success ng kaibigan mo, nakakainggit. Sometimes you compare yourself to other, maybe, or may mga competition, may dyan. Pero alam mo, of course, sabi nga, hindi ka i-spare sa palipaligid. Nandiyan lahat yung mga evil people. No? Hindi ka i-spare sa wickedness. Nakapaligid lang sila. No? Na pinagpapala pa. Pero di mo maiiwasan ng sometimes betrayal, di maiiwasan ng gossips, or sometimes i-condemn ka or i-judge ka. At makikita natin ito, of course, sa family, sa work mo, or sa simbahan. Pero it will never stop us. Amen? Hindi mo aalisan kung nasan ka ngayon. Tama ba? Pero pipiliin mo pa rin sumunod. Pipiliin mo pa rin maging mabuting tao. Pipiliin mo pa rin maging mabuting halimbawa. Diba? Hindi ko sinasabing wala akong shortcomings, meron. Pero God is really teaching me so many things. No? Wala pa akong 60, pero nagsisimula na si Lord turuan ako. I-remind ako. Diba? Sabi niya, huwag kang mag-alala. Huwag kang maiinggit. Kasi may mas higit na mas magandang plano ang Lord sa'yo. Amen? So with these benefits, 4 yun, sabi niya, the Lord will take care of you. The Lord, sabi niya, will never abandon you. The Lord will direct your steps. And the Lord will rescue you. May hahanapin ka ba? Sa Panginoon, kumpleto ka na, di ba? Kumpleto ka na eh. So please, no? Ito yung aking, please choose. Piliin nating maging masunurin. Piliin nating maging godly. Piliin nating maging, sabi nga kanina, maging mabuting tao. Remain and choose to be godly. Kasi pag pinili mo yan, magiging kakaiba ka. Kasi nasa iyo ang mata ng Diyos. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Amen? Kaya kailangan talaga, siguro sabi ko nga, Lord, anong task ko? Hindi, sabi niya, ang task ko is specifically, balang araw talaga. Ikakwento ko sa inyo. Pero me as a pastor, kung si Bishop sabi niya, habang narinig niyo pa ako, sabi niya, hindi siya mapapagod magsalita. Ibig sabihin, magtuturo siya. Ako, siguro, I'm really praying, Lord, hindi ko man makuha the best preachers in town, maging best preacher in town. Pero pipiliin ko, or tatagapin ko yung task
You can read Ephesians chapter 4 the other 3 days ago, binigay sa akin ng Lord. Lagi kong binabasa yan, pero sabi niya, Helen, specifically, this is your task. Ano pa? Yung sa 1 Corinthians chapter 3 verses 10 to 16, sinare ko na yan sa iba, that is and may another task. Hanggang sa makakaya ko, katulad ni Moses, sabi ni Bishop kahapon, in spite of, pipilitin kong samahan kayo at maitawid at makarating sa promised land. Amen? But before that, pero bago yan, kailangan mo munang magdesisyon. Amen? Kailangan mo munang magdesisyon. Ikaw mismo eh. I cannot lead you kung ayaw mo. Ikaw mismo, Lord, I will decide right now. Lord, pipiliin kong maging godly. Kahit ang hirap. Nasa mundo ko ng, alam mo yun, puro challenges. Pero pipiliin kong maging godly. Pipiliin kong sumunod sa'yo. Kahit may mga taong pilit kang binabaksak, pilit kang binababa, pero I will choose to be godly. Sabing, alam mo, the greatest learning I have, no, from my devotion kahapon, I will always protect my heart. I will always make my heart beautiful. Amen ba yan? So mga leader siya, naiintindihan ako. Pero lagi mong ipoprotekta ng sarili mo. So if you learn how to protect your heart, then you can be godly. Amen? Hindi ko sabing hindi ka magkakasala, meron pa din yan, ha? Pero of course, 1 John 1, I have to really confess your sin. At huwag kang mananatili sa kasalanan kung meron man. Amen? Sige tayo tayong lahat. Hallelujah. Lord God, thank you very much for reminding us again na may dalawang klaseng tao talaga sa mundong ito. Even we as Christians, pwede kaming mag-fall. Pwede kaming maging weak at the let. Pwede kaming gumawa ng mga evil things. Kasi minsan na-overlook namin ang word mo, na-overlook namin yung gusto mo. Nagkakaroon kami ng mga desisyon ayon sa gusto namin. Pero, binigay namin yung heart namin sa iyo, Lord, eh. Tinanggap ka namin bilang Panginoon. And starting today, hayaan mo po na ikaw pong masunod sa buhay namin. Lord, make us godly person. Gawin mo kaming mabuting tao, mabuting Kristiyano, na laging sumusunod sa law, nag-a-abide sa law, at nakikinig sa bawat sinasabi mo. What's the main point of this word, Lord? Kaya nang tinuro mo sa akin, Helen, choose to be godly. And I pray, today, you choose to be godly. Nagkaroon ka man ng na out of focus ka man, o na-overwhelm ka man whatsoever, today's the day. Sabi ni God, you decide. You decide. You decide right now. Choose to be godly. Kaya mo pang ayusin, may panahon pa. May panahon pa. Alam kung kaya mo yan, at kaya nating lahat yan. Kaya nating magtiwala, no? Kaya nating pasayihin ng Diyos. Kaya natin lahat sundin ang mga bagay-bagay na gusto ng Panginoon sa buhay natin. And I pray for the Holy Spirit to enable us, ang bawat isa enable us, Lord Jesus. Kung may mali, patawarin mo kami. Kung minsan nagkamali kami, Lord, correct us. At wag na naming muling magawa ang mga maling yan. Starting today, we will start a new life. A life full of devotion. A life, Lord God, na full of obedience. A life full of submission. A life full of faith. Kasi yan ang gusto mo para sa amin. Panginoon, salamat po. And we give you all the praises and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen.